Sir, nakita ko na sir. Doon sa may bandang kaliwa na may kanan. Lucy, okay na no? Sige, packwalk, good luck. Severely dehydrated na siya. Pinakamahirap yung madaming tanga, yung breed ng breed. Wala namang mag-aalaga. Tapos papabayaan. Isang magandang araw mga boss amo. Ngayong araw ay pag-usapan natin ang isang tuta na nirescue namin. May isang tuta daw kasi na sumasalubong sa aking mga aso kapag nagpapakwa. At yung tuta na yon ay nanghihina na. Kaya ang sabi ko, hanapin at i-rescue. Nakita ng mga dog keepers ko ang tuta sa isang bahay. Gutom na siguro yan. Ang tuta na tinutukoy pala ng mga dog keepers ko ay yung tutang nakita ko nung nagpakwa kami. Yung tuta na walang takot na humarap sa mga barako ko. Hinang-hina at hilong-hilo na ang tuta. Hindi siya makatayo ng maayos at makalakad. Pero kitang-kita sa galaw ng kanyang buntot na masaya siya at nabigyan namin siya ng atensyon. Bigyan ka pa namin ng magandang buhay. Mama ka sa amin. Ano ba yaw? Baka mamatay na. Bakit? Gumugulong-gulong siya eh. Gumagulong sa mundo. Yung pinapalag sa akin ng boss namin ay nakita na namin doon sa isang kubong hindi mapasok-pasok kasi kasuhan kami sa trespassing. Yun ang isang naging problema. Nasa isang private property ang tuta. Pero sigurado ako na ang tuta na ito ay hindi pagmamay-ari ng may-ari ng property na to. Kaya kung follower man ng Supero ang may-ari ng property na to, pasensya na po kayo at hindi kami nakapagpaalam. Ngunit ang intention lang namin ay kunin ang tuta. Dali-dali ngang tinakbo ni Rodel ang tuta at niligay niya sa dala naming basket. Mamamatay na ata. Tigas na eh. Umiiyak ang tuta at hinang-hina. Una ko nakita ang tuta na to, nasa 400 meters away mula dito sa property na to. Ibig sabihin, naglakad ng tuta ng 400 meters sa ilalim ng napakainit na sikat ng araw. May posibilidad din na ilang araw na siyang hindi kumakain at ang tanging nainom niya ay yung tubig na galing sa tubig ulan noong mga nakaraang araw. Ang sabi ng tao ko ay tinapon daw ang tuta na to sa ilog. May mga kapatid siya, ngunit siya na lang ang natira. Bubuhay kami ng tubig eh. Napakasarap ng pag-inom ng tubig ng tuta. Sinubukan din namin siyang pakainin. Sarap. Palakas ka. Kaya lagi kakainin mo. At kumain din siya kahit na hirap siya at hinang-hina nung nakita niya ang pagkain ay para siyang nabuhayan ng loob. Naging maganda nga ang lagay ng tuta sa unang araw niya sa Supero. Pero pagdalaw ko sa kanya noong hating gabi, hindi ako mapalagay kasi ang nababasa ko lang sa kanya ay isang mababang enerhiya. Kaya ang ginawa ko ay tinawagan ko kagad si Doc Nicer. Severely dehydrated na siya. Pale din siya. Mukhang infested din siya ng mga fleas, yung mga pulgas. Very pale. Tapos may mga discharges sa mata. So kapag nagkakaroon ng sipon, nagkakaroon ng congestion dito. So tendency nagbabackflow dito sa may mata. Try na yung ilang 36.1. Pwedeng ang cause din kaya mababa yung temperature dahil yung dugo niya, yung volume ng dugo is mababa. So hirap din siya mag-regulate ng heat. Kaya yan 36.2 mababa. Hindi ko nahahabaan ng kwento. Kanginang umaga nga ay binawian din siya ng buhay. Naalala ko tuloy yung post ko regarding kay Kilua na napakaraming simpatsya na nakuha. Hindi ako nagpapaawa o humihingi ng pera para sa tuta na ito. Hindi rin ako hihingi ng hustisya kasi sino naman ang kakasuhan ko. Ang hihilingin ko lang sa inyo, Boss Amo, ay kausapin nyo naman ang mga kaibigan nyo, kapatid nyo, kamag-anak nyo, kumpare nyo, kumare nyo, kapitbahay nyo, na merong mga aspin na maging responsable naman sa mga aso nila. Bakit very particular na sinabi kong aspin? Dahil ang aspin talaga ang naaabuso. Dahil kung may lahi yan, aalagaan yan. Huwag nang paanakin ng aspin kung hindi mo rin lang naman maaalagaan ng tuta. Huwag ka na mag-alaga ng aspin kung papakawalan mo lang at hahayaan mo sa daan. Huwag ka na mag-alaga ng aspin kung isusubo pa lang ng anak mo ay kulang na. Huwag ka na mag-alaga ng aspin kung ikukulong mo lang o itatali mo bilang bantay ng bahay mo. Paalam sa'yo, tutang gala. Pasensya ka na kung nahuli kami sa pag-rescue sa'yo. Ngunit alam ko na masaya ka
dahil sa huling sandali ng iyong buhay ay nakatikim ka ng malinis na tubig at ng masarap na pagkain. At kahit papaano ay naparanas namin sa iyo ang enerhiya ng supero. Magpahinga ka na at magpakasawa sa pagtakbo sa langit. Yun, may tinatagong angas talaga ang Aspin na to. Yun lang sa ngayon at maraming salamat sa panunood.